Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Bidding sa mga locally funded projects ng DPWH, sinuspende ni Secretary Vince Dizon. Immigration lookout order, hiniling sa DOJ. Mga mamahaling sasakyan na hindi nadatna ng BOC, hindi itinago. Ginamit lang umano para hindi masira. Ayon sa isang legal counsel, student beep cards na automatikong 50% discount sa pasahe, available na sa September 15. Sa MBC TV correspondents, driver patay matapos mahulog sa bangin ng minamanehong truck sa Samar. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas Youth pasok sa qualifications ng FIBA U16 Asia Cup sa quarterfinals. At sa Showbiz Spotted, The Life of a Showgirl ni Taylor Swift, most pre-saved album sa kasaysayan ng Spotify. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, matapos ang mistulang cleansing na isinagawa niya sa pagpasok ng DPWH, sinuspindi naman ni Secretary Vince Dizon ang bidding para sa locally funded infrastructure projects. Ito sa gitna pa rin ng mga anomalya sa loob ng kanyang ahensya. Una sa balitang yan, si Val Gonzalez. Ipinag-utos na ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pansamantalang pagpapatigil o pause sa lahat ng isinasagawang bidding sa mga proyekto ng ahensya. Itong inanunsyo ng kalihim sa gitna pa rin ng kontrobersiyang dulot ng ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maraming mga DPWH projects na tadtad ng anomalya sa turnover ng liderato ng DOTR sa San Juan City. Simula ngayong araw ay pansamantalang tigil muna ang bidding process sa lahat ng mga proyekto na locally funded. Pero paglilinaw ni Dizon, tuloy pa rin ang mga malalaking programa na foreign assisted. Ito, aniya, ay dahil nababantayan ito ng mga dayuhang counterpart at iba pang mga government agencies. Sabi ng kalihim, kailangan munang pag-aralan natin sa ilalim sa pagsusuri ang lahat ng mga proyektong ito gaya ng mga flood control at road projects. Naisa niya ni Pangulong BBM na walang masasayang na pondo mula sa buwis ng taong bayan. I will order today a pause to all biddings of locally funded projects nationwide. Pause. Why ako nagpapapause? Bakit ako nagpapapause? Kasi kailangan muna namin i-review at aralin based on the President's directive to clean house. At para aniya matiyak na mapapangalagaan ang pera ng bayan, binabalangkas na nila ang mga safeguards para dito na ilalabas anumang araw. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inaantabayanan na ng Bureau of Immigration mula sa Department of Justice ang kopya ng hiling ng lookout order laban sa higit 20 individual na sangkot umano sa flood control scandal. Sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na nakahanda silang ilagay agad sa lookout bulletin ang mga ito oras na matanggap nila ang kopya mula sa Justice Department. Nilinaw niya na papayagan pa rin lumabas ng bansa ang mga nasa listahan sa ilalim ng ILBO at babantayan lamang ang kanilang movement. Haharangin lang anya mga ito kung may inisyong hold departure order o arrest warrant laban sa kanila. Una rito sumulat si DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Justice para hingin ang agarang paglalabas ng Immigration Lookout Order laban sa higit 20 individual kabilang sina OIC Assistant Regional Director Henry Alcantara, OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Samantala, nasa kustudiya na ng Bureau of Customs o BOC
ang 12 luxury vehicles na nasabat mula sa pamilya Diskaya kaugnay ng hinihinalang kakulangan ng dokumento. Ayon kay Attorney Jet Maronilla, tagapagsalita ng BOC, may probable cause ang kanilang inihaing search operation at ito ay kung nagbayad nga ba ng karampatang buwis ang mga Diskaya. Magbabalita si Rovic Manuel. Kasalukuyan ang hawak ng Bureau of Customs sa BOC ang 12 luxury vehicles na pag-aari ng pamilya ni Sara Diskaya sa isinagawang search operation ng mga operatiba ng BOC sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pasig City. Tumambadan 10 pang mamahaling mga sasakyan ng pamilya. Matatandaan na sa unang pagsisiyasat ay 2 lang sa 12 sasakyang saklaw ng search warrant ang natagpuan sa operasyon. Dahil dito, nagbabala si Commissioner Ariel Nepomuceno sa Diskaya na desidido sila na mahanap ang mga ito at anumang kakulangan sa dokumento ay maaaring magresulta sa buong pagbabayad ng kaukulang buwis at taripa. Kahapon, Martes ng gabi, kinumpirma ng BOC na hawak na nila ang 10 pang mga sasakyan matapos itong isurrender sa kanila na nakalagak sa naturang compound. Kabilang rito ang isang Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz G500, Mercedes-AMG G63 AMG, isang Toyota Tundra, Toyota Sequoia at isang Cadillac Escalade. Ang natitira pang 3 ay ang GMC Yukon Denali SUV at 2 Lincoln Navigator. Sa panayam ng DZRH kay BOC Assistant Commissioner and Spokesperson Attorney Jet Maronilla, sinabi nitong mayroon silang probable cause para imbestigahan ang mga naturang sasakyan ng Diskaya kung ito ba ay dumaan sa tamang pagbabayad ng buwis. Kami ay nag-iimbestiga at tinitingnan. Wala pa naman po kaming conclusion, no. Meron pa lang po kami ngayon probable cause, no. Sabihin sa aming initial na pagsisiyasat. Meron po rason para tingnan itong mga sasakyan na to kung maayos yung kanilang pagpaparating. At lahat naman po, yan naman po ay residual jurisdiction ng aming commissioner. Sa ngayon, formal lang sinelyuhan ng customs ang mga luxury cars at patuloy itong binabantayan ng mga tauhan ng BOC at ng Philippine Coast Guard. Patuloy na rin ina-evaluate ng ahensya ang mga dokumento ng importasyon upang matukoy kung ito ba ay dumaan sa tamang proseso alinsunod sa batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi itinago, ipinaayos lang. Ito ang depensa ng pamilya Diskaya kaugnay ng tila utay-utay na pagkakasurrender ng 12 luxury cars na saklaw ng search warrant na inihain laban sa kanila. Ayon pa sa kanilang legal counsel, dumaan sa legal na proseso ang naging pagbili sa mga naturang sasakyan. Ang mga detalye sa ulat ni Jackie Resho. Hindi itinago ng pamilya Diskaya ang kanilang mga luxury vehicles kundi ginamit at pinaayos lamang para ma-maintain at hindi masira ang mga ito. Ito ang binigyang linaw ni Attorney Cornelio Samaniego III, legal counsel ng pamilya Diskaya sa panayam sa kanya sa programang Damdaming Bayan sa DZRH. Bagamat 2 sasakyan lang ang nadatna ng mga kawani ng Bureau of Customs o BOC, sinabi ni Samaniego na all accounted for ang 12 sasakyang nakalagay sa search warrant ng ahensya. Lahat ng mga ito ay namarkahan na at may mga dokumentong nag-uutos na hindi na ito ililipat sa ibang lugar at mananatili sa compound ng St. Gerard's Construction na pag-aari at opisina ng mga Diskaya. Na-account na po ng Bureau of Customs yung mga nilalaman po ng search warrant. Nandun po lahat. Nandun po lahat. At binarkahan na po, nilagyan na po ng mga dokumento dun sa mga kotse na galing sa Bureau of Customs na hindi pwedeng galawin o tanggalin yung mga nilagay nila dun. Depensa naman ni Attorney Samaniego, ang lahat ng mga sasakyan ay binili ng legal dito sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang mga ito ay binili locally sa pamamagitan ng mga car dealers at walang ni isa ang inimport. Doon naman mariregister yan sa LTO. Kung may hindi po bayad ang taxes yan. So, ito po kasi ay binili sa mga authorized car dealers, Sir Deo. Mga locally purchased po ito, Sir Deo. Wala po kaming in-import. O, galing po lahat ito sa car dealers po, Sir Deo. 3 po yung pinagkuhanan nila. So, tingin namin, ang mga kliyente ko po, yung spouses Diskaya ay buyers in good faith po sila. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, hindi umano magdadalawang isip ang Senado na tanggalin ang mga questionableng flood control project sa mga popondohan ng gobyerno sa susunod na taon. Ito'y matapos madiskubri kahapon ang mga kahina-hinalang proyekto na muling nakalinyang humingi ng porsyento mula sa 2026 national budget. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nakahanda ang Senado na tanggalin sa 2026 national budget ang mga questionabling flood control project. Itong binigyang din ni Senador Panfilo Ping Lacson kasabay ng budget briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa mga senador. Kasunod dito ng kanilang natuklasan na may mga pare-pareho na naman na mga flood control project na nais mapunduhan para sa 2026 national budget. Sa National Capital Region at Region 3 pa lamang, ay umabot na sa 50 billion pesos. Ito yung mga proyekto mula sa tig 70 million, tig 100 million, tig 120 million at tig 150 million pesos na siyang limit na proyekto para sa isang district engineer. Sabi ni Lacson, maaari nilang tanggalin ang mga ito sa national budget. Ang kailangan lang ay guidance mula sa Department of Budget and Management kung saan nila ililipat ang nasabing pondo. Dahil tingin ng senador ay red flag ang paraan ng pagkalagay ng mga nasabing proyekto. But we want to know ano yung direction ng national government. Saan namin dadalhin if we delete all these items? Kasi yung huling bilang namin, yung 100 items, 373 items na tigwa 100 million, that's already 37.3 billion. So as of our initial count, nasa mga 50 billion pesos na yung pare-pareho, yung red flag. Sa panig ni Senador Bam Aquino ay gusto nitong huwag aprobahan at ibalik ang budget ng Department of Public Works and Highways. Kailangan muna nilang ayusin ito bago ibalik sa Senado. Ngunit sa paliwanag ni DBM Secretary Amena Pangandaman, hindi ito maaari dahil kung ayaw ng Senado ang national budget ay ibalik ang buo at hindi isang departamento lamang. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabot naman sa 17 billion pesos umano ang isiningit ni dating Appropriations Committee Chairman Elizalde Co para sa 2025 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Itong ibinunyag ni Navotas Representative Toby Tiangco sa panayam ng DZRH matapos ang pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay ng anomalya sa flood control project sa bansa. Ayon kay Tiangco, isiningit sa ilalim ng BICAM ang 2.295 billion pesos para sa Ako Bicol Party List at 2.64 billion pesos naman sa barangay health workers at 13 billion pesos ang nakapangalan kay Zaldeco. Paliwanag ng kongresista, ito ang nais niya sanang ipakita sa mga kapwa mambabata sa pagdinig ng Infracom na nakasave sa kanyang flash drive pero ayaw naman itong ipakita sa pagdinig. Ito rin anya ang dahilan kung bakit dapat padaluhin si Zaldeco sa investigasyon para ipaliwanag nito ang mga nasabing insertion kung saan siya ang nagpanukala gayong wala naman na siyang hawak na distrito. Ang congressman ang proponent, pag ang congressman ang proponent, nakasulat po doon sa column ng proponent at column ng district pareho. Pareho yung pangalan. Pero dito, ang nakasulat sa column ng proponent o proposer is si Zaldeco, tapos mapupunta sa ibang distrito. Ang ibig ko sabihin, wala naman distrito si Zaldeco. Bakit naman siya pa ang meron 13 billion? Bakit hindi direct ang binibigayan doon sa mga congressman na nagre-request? Bakit kailangan dumaan sa kanya? Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na opisyal na mamuno ng may konsensya at magsilbing boses ng taong bayan, lalo na sa gitna ng kontrobersyal na flood control expose sa DPWH. Ito ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal ng League of Provinces of the Philippines. Ang buong pahayag ng Pangulo tinutukan ni Let Narciso.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng League of Provinces of the Philippines sa isang seremonya sa Malacanang. Ang LPP ay binubuo ng lahat ng mga gobernador mula sa 82 lalawigan sa bansa. Nananatiling National President ng LPP si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo. Sa kanyang talumpati sa oath-taking, nanawagan si Pangulong Marcos sa mga lokal na opisyal na magsilbing konsensya, gabay at boses ng taong bayan. Hinikayat nito ang mga gobernador na wakasan ang maling nakagisnan sa pamumuno. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa gitna ng investigasyon sa nabulgar na mga anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Binigyang diin ng Pangulo na ang pondo ng taong bayan ay dapat gamitin para sa kapakanan ng publiko at ng buong bansa at hindi para sa personal na pakinabang. Nagsimula pa lang ang laban at mahaba pa ang ating tatahakin. Umaasa ako na kasama namin kayo sa bawat hakbang, sa pagsusuri sa mga proyekto, sa pagsasaliwanag sa mga nakakukubli na kadliliman. Kaya't hinihikayat ko kayo, paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan at isiwalat natin kung may makikitang taliwas. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, nananatiling buhay ang pag-asa ng Gilas Pilipinas Youth sa FIBA U16 Asia Cup matapos umabante sa qualification phase para sa quarterfinals. Nakatulong sa pag-usad ng Gilas ang panalo ng Chinese Taipei laban sa Indonesia, kaya't nakatapos ang Pilipinas sa ikatlong pwesto sa Group B na may 1-2 record. Magbabalita si Millie Borja. Buo pa rin ang pag-asa ng Gilas Pilipinas Youth sa FIBA Under-16 Asia Cup matapos makapasok sa qualification phase para sa quarterfinals. Nakasiguro ng pwesto ang Pilipinas matapos talunin ng Chinese Taipei ang Indonesia noong Martes ng gabi na nagbigay daan sa Gilas na makatapos sa ikatlong pwesto sa Group B, taglayang 1-2 record. Ang mga top seed sa bawat group ay direktang pasok sa quarterfinals, habang ang mga ikalawa at ikatlong pwesto ay sasailalim sa qualification games para sa spot sa Final 8. Pinangunahan ng New Zealand ang Group B taglayang malinis na 3-0 record, habang nakontento ang Chinese Taipei sa ikalawang pwesto na may 2-1. Nalaglag naman ang Indonesia na hindi nakakuha ng panalo sa 0-3. Bago ito, natalo ang Gilas Youth sa isang matinding 85-54 blowout laban sa New Zealand. Gayunpaman, dahil sa 107-102 na panalo ng Chinese Taipei kontra Indonesia, napanatili ng Pilipinas ang tsansa na umabante sa kompetisyon. Magkakaroon ng isang araw na pahinga ang Gilas bago harapin ang Group A second placer na Bahrain sa Webes. Ang mananalo sa laban na ito ay papasok sa top 8 upang masagupa ang undefeated na China. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Lisensya ng driver na tumalon mula sa minamanehong truck at pumatay sa isang ginang sinuspindi. Sa MBC TV Global, 3 world leaders gugunitain ang pagtatapos ng World War II sa China. At sa Showbiz Spotted, Magellan ni Love Diaz, pambato ng Pinas sa Oscars. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Suspendido sa loob ng 70 araw ang lisensya ng driver na tumalon mula sa minamanehong truck na di umano'y nawala ng preno at kumitil sa buhay ng isang 65 anyos na lolang fruit vendor sa Laguna. Sugatan din sa insidente ang 2 apo ng pumanaw na ginang. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog.
Pinatawan ng 90-day suspension ang lisensya ng driver na tumalon sa nawalan umanong preno ng sinasakyan truck sa Barangay Paagaan, Mabitac, Laguna na ikinasawi ng isang senior citizen. Sa inilabas na show cause order ng Department of Transportation o DOTR, kasama na suspension ng pagpapaliwanag ng driver na si Aldrin Cañete at ang nakarehistrong may-ari ng Howa truck na si Ernesto Balingit kung bakit hindi sila dapat ireklamo ng reckless driving. Nangyari ang insidente noong August 29, dakong alas 7 ng umaga at ayon sa inisyal na investigasyon ng Mabitac Police, nawalan umano ng preno ang naturang truck kaya nagdire-diretso ito sa isang bahay. Base rin sa kuha ng CCTV, makikitang bumusina lamang na malakas ang truck driver at saka ito tumalon na naging dahilan umano upang dumiretso ito sa fruit stand ng bahay kung saan naroon ang 65 anyos na lola na siyang tindera nito. Nasawi ang biktima habang ang dalawang apo nito ay nagtamo naman ng physical injuries. Kita sa mga larawan ang natamong pinsala ng bahay kung saan naging hirap sa mga otoridad na alisin dahil umano baka gumawa ang pangalawang palapag dito. Samantala isinalalim na ang truck sa alarm status habang pinasusuko na ng DOTR ang lisensya ng driver. Gayon din pinagsusumite ang truck owner ng latest inspection report ng naturang truck para sa isasagawang pagdinig. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Available na simula September 15 ang Beep Card para sa mga estudyante. Ayon sa DOTR, ang student Beep Card ay may automatic na 50% discount sa pamasahe. Kinakailangan lamang na ipakita ang school ID o registration form at agad nang mabibili ang Beep Card on the spot. Maaaring i-renew kada school year ang student Beep Card na valid sa loob ng 1 taon. Samantala, suspendido ang klase ngayong araw sa ilang eskwelahan sa Navotas, epekto ng malakas na buhos ng ulan na mabilis na nagpabaha sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod. Gayon din sa Malabon, hindi umano napigilan ng baha dahil sa hindi gumaganang pumping stations. Ang mga detalye sa balita ni Edwin Duque. Dahil sa malakas na ibinuhos ng ulan, binaha ang ilang kalsada sa Navotas. Kaya 3 eskwelahan sa Navotas ang kinansilang klase. Sa post ni Mayor John Richanco, kinansela ang pasok ng Bagumbayan High School, Navotas National High School at Navotas Science High School. Ito ay base na rin umano sa rekomendasyon ng Navotas Disaster Reduction and Management Office. Sinabi nito na ang sanhi ng pagbaha ay dahil sa hindi operasyonal ang pumping station sa MD Vera Street at Sipa Calmasen na sira dahil sa mga basura at mga kahoy na natamaan ng LEC. Binaha din ng kaban ng Governor Pascual Avenue, ang Katmon, Malabon at MSD Pilar sa Maysilo, Malabon na. Pinag-iingat ng LGU ang mga residente na apektado ng pagbaha lalo na at masama pa rin ang panahon. Para sa MBC TV Network News, ako si Ariston Tatri. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ganap ng bagyo ang binabantayang low pressure area sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Pinangalanan itong Tropical Depression Kiko na may taglay na lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at kumikilos pa northward sa bilis na 15 kilometers per hour. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na wala itong nakikitang direktang epekto sa bansa na inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Samantala patuloy namang umiiral ang hanging habagat sa bansa na magdadala ng katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Maari rin ulanin ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila at ang Western Visayas. Pinag-iingat sa banta ng flash floods at landslides ang mga mabababang lugar, gayon din sa mga nakatira malapit sa kabundukan. Karaniwang mga aso at pusa ang nakapagbibigay ng emotional support sa mga tao dahil ayon sa pag-aaral, kaya nilang maramdaman ang emosyon ng kanilang mga fur parent. Pero sinong mag-aakalang hindi lang pala sila ang may kakayahan nito, kundi pati na rin ang mga pagong. Alamin na mga pagong may kakayahang makaramdam ng emosyon ng tao.
Ayon sa mga mananaliksik sa Lincoln University, ang mga red-footed tortoise ay may kakayahang makaramdam ng optimism at anxiety, mga emosyon na karaniwang maiuugnay sa mga tao at mamal. Sa isang eksperimento, lumabas na ang mga pagong na lumaki sa mas masigla at stimulating na kapaligiran ay nagpakita ng optimistic na pag-uugali, habang ang mga pagong naman na inilagay sa hindi pamilyar na environment ay nagpakita naman ng anxiety sa kanilang long-term mood. At fun fact, isa rin ang mga tortoise sa mga itinuturing na longest living animal in the world, kung kaya't gano'n na lamang ang kakayanan nilang mag-adapt sa kanilang kapaligiran. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Kumpleto na ang tinaguriang Big Three na magkakaalyadong world leader sa China para ipagdiwang ang ika-80th anniversary ng pagtatapos ng World War II. Habang aabot naman sa halos 20 katao ang nawawala sa Indonesia kasunod ng mga isinagawang kilos protesta laban sa kanilang pamahalaan ayon sa isang human rights group. Ang mga balita mula sa ibayong dagat, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa China, all present na sa nasabing bansa ang tatlo sa mga kilalang leader na sina Chinese President Xi Jinping, Russian leader Vladimir Putin at North Korean dictator Kim Jong-un para ipagdiwang ang ika-80 taong anibersaryo ng pagtatapos ng World War II. Kung saan ginanap nitong umaga ang Victory Day Parade para gunitain ang mga sundalong nasawi noong nasabing kalulusulong sa digmaan sa kasaysayan. Ito naman ang isa sa mga maitutuloy na momentous event para kay Kim Jong-un bilang bibihira lamang ito dumalo sa mga international event kung saan nakarating ito sa China sa pamamagitan ng isang armored train. Habang para kay Putin ay para naman palakasin ang mas matibay na ugnayan nito sa China at North Korea na magugulitang may malakas itong alyansa pagdating sa nagpapatuloy na digmaan ng Russia kontra Ukraine. Kagabi ay nagkaroon ng bilateral meeting kasama si Putin at iba pang mga world leader. Sa iba pang balita, aakyat naman sa halos 20 kataong nawawala matapos sa mga isinagawang kilos protesta ng mga residente sa Indonesia laban sa kanilang pamahalaan. Ito'y sumiklab matapos magpahayag ng galit ang mga residente dahil sa labis o di makatarong benepisyo na natatanggap ng kanilang mga politiko. Ayon sa Commission for the Disappeared and Victims of Violence o CONTRAS, kasunod ito ng mga pag-aresto ng mga otoridad sa mga aktivista na umabot na sa mahigit 1,200 katao. Habang tumanggi naman magbigay ng pahayag sa media ang Indonesian National Police. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa 7 pelikulang shortlisted para maging entry ng Pilipinas sa prestihiyosong Oscars, mayroon ng napili. Yan ang historical epic drama na Magellan mula sa direksyon ni Love Diaz. Ang iba pang detalye ay ihahatid ni Showbiz Angel. Napili bilang entry ng Pilipinas sa prestihiyosong Oscars ang historical film na Magellan. Ito ang inanunsyo sa pagbubukas ng Philippine Film Industry Month ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. Ang pelikula mula sa direksyon ng award-winning filmmaker na si Love Diaz, pambato ng bansa for Best International Feature Film sa 98 Academy Awards. Tungkol ito sa ekspedisyon ng Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan na ginampanan ni Gael Garcia Bernal at sa kanyang paglalayag sa Pilipinas. Magunita na isa ang Magellan sa 7 pelikulang Pilipino na shortlisted para maging pambato ng bansa. Kabilang nga sa listahan ng Green Bones ni Zig Dulay, Hello Love Again ni Cathy Garcia Sampana at Sunshine ni Antoinette Hadaune. Ayon naman kay Diaz, hindi biro ang kanilang pinagdaanan sa paggawa ng pelikula. Ang direktor, tinamaan niya ng tuberculosis noong nagsushoot, pero tila hindi ito naging hadlang para matapos ang proyekto na para kay Diaz, nagsisilbing paalala na magbalik tanaw sa nakaraan upang makahakbang ang ating bayan. Bukod naman sa ganda ng pelikula, international appeal at ability to campaign anya ang ilan sa mga naging batayan sa pagpili ayon sa chairman ng FDCP na si Jose Javier Reyes. At bilang suporta sa kanilang kampanya, pagkakalooban ng 1 milyong piso ng FDCP si Direk Love Diaz at ang kanyang team sa ilalim ng Oscars Assistance Program. Matapos naman mag-world premiere noong Mayo sa prestihiyosong Cannes Film Festival, nakatakdang ilabas ang Magellan sa mga sinihan sa bansa simula September 10.
Abangan sa aming pagbabalik, mga menor de edad sa Dagupan City, tinatarget muli bilang drug mules. At sa experts' opinion, lalabo nga bang iyong paningin kapag ikay ay natulog ng basa ang buhok? Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Henry Alcantara is the key. Malaking lead sa investigasyon ng House Infrastructure Committee ang matatapang na revelasyon ng dating dating DPWH Bulacan 1st District Engineer sa pagdinig kahapon. Kabilang dito ang pagpirma sa 55 million pesos na halaga ng Ghost Project. Gayon din ang paglalagi at paglalaro sa casino. Kahit na ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa isang government official. Narito si Milky Rigunan. Positibo ang House Infracom na matutumbok nila ang iba pang big fish sa isyu ng katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan sa masusunod pang mga hearing. Ito ang paniniwala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chair ng House Infrastructure Committee, kasunod naman naging pag-amin sa hearing ni Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Bulacan 1st District. Sa interpellation ni Manila Representative Benny Abante, inamin ni Alcantara na marami siyang pinipirmahan na mga flood control project na hindi sinusuri at umaasa lang sa report ng kanyang inspection team. Ang certification na pinipirmahan ni Alcantara ay nakakalaga ng 55 million pesos na ghost projects sa Bulacan. Inamin din ni Alcantara na madalas siyang magkasino kasamang isa pang district engineer ng DPWH na si Bryce Hernandez gamit ang mga peking ID dahil bawal sa mga taga-gobyerno ang pumasok at maglaro sa mga kasino. Pero still negligence should be your accountability. Yes, Your Honor. And therefore, you must face the cases against you as far as negligence is concerned. Am I right? Yes, Your Honor. For example, inamin mo din, and I'm so glad na inamin mo na nagkakasino ka. Di ba? Yes, Your Honor. At ang kasama mo dyan, yung deputy mo, si Bryce. Am I right? Minsan po, yes. Minsan nakasama mo siya. Opo. At alam mo ba, na bawal sa government employees ang magkasino. Yes, Your Honor. Yet you did it. Yes, Your Honor. Okay. Now, kung doon lamang sa kasino na alam mong bawal na gawin mo yan, nagawa mo, how much more sa trabaho mo at DPWH? Not to that matter, Your Honor. Sa project po, ayan pong mga pangyayari yan ay kung hindi nyo po ikagagalit, Your Honor, hindi alam mo, ko po... mahirap paniwalaan yan, DE Alcantara. Kung ikaw mismo, you violate the law as far as playing the casino is concerned, then you can also violate the law as far as the projects are concerned. Samantala, sa naturang hearing pa rin, inamin naman ni Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, na nagbigay siya ng 30 million pesos na campaign donation kay Senate President Chis Escudero noong 2022 elections. Karamihan sa mga proyekto ni Lubiano ay sa Bicol Region kung saan mahigit 30 ay sa Sorsogon, ang bayan ni Escudero. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, patay ang isang driver matapos mahulog sa bangin ang minamaneho nitong truck sa probinsya ng Samar. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasawi ang isang driver ng truck na madisgrasya habang bumabiyahe kahapon sa lugar ng Sitio Sulong, Barangay Poblacion 3, Silvino Lubos, Norte Samar. Habang binabaybay ng sasakyan ng kahabaan ng kalsada, nahulog ito sa malalim na bahagi sa gilid. Dead on the spot ang nasabing driver.
Lubhang delikadong lugar na bukod sa mataas ang kalsada, pakurbada pa ito. Ang truck ay minamaniho ng isang 44 na taong gulang na driver, residente ng Barangay Baybay, Catarman, Northern Samar. Ayon sa ulat ng PNP, ay patungo ito sa poblasyon ng Silvino Lubos. At pagdating sa nasabing lugar, nawala ng kontrol ang driver at nahulog doon sa lugar na may lalim na 5 metro. Patay agad ang driver kung saan bumaliktad itong truck. Agad naman narumispon ng otoridad at dinala ang bangkay nito sa RHU Silvino Lubos upang isailalim sa isang post-mortem examination. Sa kasalukuyan, nandoon pa rin sa lugar ang nasabing truck. Mula sa Aksyon Radyo Catarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ginagamit na drug mule ng mga sindikato. Naalarmang Dagupan City PNP sa paggamit ng mga minor de edad bilang courier o drug mule ng illegal na droga matapos maaresto ang isang minor de edad sa bypass operation kung saan ay nakumpiska ang Cebu na may halagang 1.25 milyong piso. Ayon kay OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, ang 15 taong gulang na suspek ay naaresto sa Barangay Tambak sa ikinasan nilang bypass operation. Katuwang ang PIDEA. Anya, ginagamit ang minor de edad bilang courier ng mga drug pusher na sinasamantalang Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act upang makaiwas sa mas mabigat na parusa. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sindikatong sangkot sa paggamit sa mga minor de edad sa kalakalan ng iligal na droga sa syudad. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang Santa Juan most wanted person na may kasong murder na nasa kote ito sa Barangay Puting Buhangin, Orion, Bataan. Ang suspect ay naaresto alas 10 kahapon ng gabi, September 2, 2025 sa nabanggit na lugar. Ang operasyon ng pag-aresto sa suspect na edad 41 anyos ay ikinasa ng mga tauhan ni Orion Chief of Police, Police Major Madaib Jalman, katuang ang 2nd PMFC, PIU at Bataan PPO. Ang pag-aresto sa suspect ay sa bisa ito ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Jenny Trinidad Lego, Presiding Judge ng RTC Branch 95 Maribeles, Bataan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na siguro sa nananatiling pamahiin ngayon tungkol sa paglabo ng paningin o pagkabulag ng isang tao ay ang pagtulog ng basa ang buhok, kung saan may ilan pa rin ang naniniwala rito. Pero pinabulaanan niya ng mga eksperto at sinabing hindi paglabo ng paningin ang maaaring maidulot nito, kundi iba palang sakit. Alamin natin yan sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Isa na sa gawin nating mga Pinoy, lalo na at tayo ay nasa tropical country, ay ang maligo ng ilang beses sa isang araw. Sa umaga upang maging fresh the whole day, ang ilan sa hapon upang maibsan naman ang init, at syempre sa gabi upang presko naman ang ating pagtulog. Ngunit isa na sa nakagawian ng marami ay ang pagtulog kahit basa pa ang buhok. Kasunod dito, marami pa rin ang nagsasabi at iniuugnay ang paglabo ng paningin at pagkabulag sa pagtulog ng basa ang mga buhok, bagay na pinabulaanan naman ng maraming eksperto. Anila, bagamat wala itong kaugnayan sa kalusugan ng ating mga mata, may ilan naman umanong sakit o kondisyon na pwede nating makuha dito. Ayon kay Dr. Michelle Green, isang cosmetic dermatologist sa New York City, una sa pinakamaapektuhan nito ay syempre ang ating mga buhok. Maaari anyang mas maging elastic ang hibla ng mga buhok at masira ang protein structure nito, dahilan upang rumupok at madaling masira kung hindi ito patutuyuin muna bago tayo humiga. Bukod dito, ayon naman sa Healthline, hindi rin naman totoo na maaaring magkasipon o trangkaso ang tao na matutulog ang basa ang buhok, kundi maaaring magkaroon nito ng fungal infection sa anit. Maaari umanong makapag-develop ng fungi sa anit tulad ng malassezia, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng makati na tiny red bumps ang anit o parte ng balat na labis mag-produce ng oil. Maaari rin itong mauwi sa pagkakaroon ng balakubak o dandruff o dermatitis kung hindi makokontrol ang ganitong lifestyle. Bukod rin sa anit, maaari ring pamugaran ng virus o fungi ang ating mga unan o punda sa tuwing ito ay mababasa ng ating mga buhok.
Kaya naman, payo ng mga eksperto, panatilihin munang tuyo ang ating mga buhok bago tayo humiga o matulog. Maglagay rin ng coconut oil upang makatulong sa pagpapatibay ng ating buhok. Gumamit rin daw ng conditioners upang maiwasan ang labis na friction at pagkabuhol ng buhok, at mag-invest sa isang silk na punda para sa smooth and better experience sa ating pagtulog. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Eksaktong o sa mundo ng volleyball, handang-handa na ang Pilipinas bilang host country ng 2025 FIBA Men's World Championship. Ayon mismo kay Ramon Tatsuzara, Presidente ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF. Ang pinakahuling detalye sa mundo ng sports, ihahatid sa atin live ni Matchpoint Millie. Millie. Go ahead, Millie. Go ahead, Matchpoint Millie. Alright, babalikan natin ang report ni Matchpoint Millie ukol po dyan sa mundo ng volleyball. Eksaktong isang buwan na lang at i-release na ang 12th studio album ni Taylor Swift. Bagamat hindi pa ito tuluyang nilalabas sa publiko, may binansag na agad itong record na music streaming platform na Spotify. Kung ano ang panibagong historic achievement ng newly engaged pop superstar, alamin sa report ni Showbiz Angel. Bago pa man opisyal na i-release sa October 3, may record-breaking achievement na agad ang upcoming album ni pop superstar Taylor Swift. Ang The Life of a Showgirl hawak ng titulo bilang most pre-saved album countdown page in Spotify history. Ang ika-12 studio album ng American singer-songwriter, tungkulan niya sa behind-the-scenes or buhay ni Tay-Tay offstage. Kabilang nga sa 12 tracks na bumubuo rito ay Eldest Daughter, Ruined a Friendship, Actually Romantic, Wishlist Cancelled, Honey, at syempre ang The Life of a Showgirl kung saan kanyang kakolab ang espresso hitmaker na si Sabrina Carpenter. Magunita na kamakailan lang, laman din ng mga balita ang Grammy-winning singer matapos i-anunsyong engaged na sila ng football star na si Travis Kelce. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan ni Yuel Reyes, ako si Karen Oyon. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.